729 kHz. Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. Ang DCGB, aktibong miyembro yan kan kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas, KBP, Philippine Standard Time, hali sa Pag-asa, alas 5:01 nin hapon. Alas 5 ng hapon, oras na para aramon ng mga maiinit na bareta kanaldaw na maruluan sa agas sa mga periodiko, radyo asin telebisyon. Enot na madadangog ngunyan sa DZGB Bareta alas 5. Mga bareta ngunyan para sa aga. Enot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB Bareta alas 5. Kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol. Hali sa iba-ibang parte kanalbay asin kabikolan. Ngunyan, uya ang sa idong tagapagbareta. Maray na hapon sa pangaran kan Newsbase asin kan Mega Force Patrol. Ako po ang sa indong magiging tagapaghatod bareta si Pio Fernandez. Enot sa detalyes kan bareta sa lado lokal. Nasa linya si kumpadreng Al Armario. Pading Al, marhay na hapon, please go ahead. At least may paglaom ng marealisar ang pangarap kan mga taga-Bangkirwan Legazpi. Pasiring man ito na kumusog naman lamang ang supply kan sa indang kuryente. Dahil yan kan balita na parte sa rehabilitation plan kanaleko, asin na budget sa paagi ka na Bicol, ang planong pagpatugdok manin substation digdi sa barangay Bangkirwan. Ngunyan yaon pa ang concentration kanaleko sa Kulyat substation sa Daraga, asin Ligao substation. Pigalat naman kan mga taga southern part kan Legazpi, ang plano man digdi sa Bangkirwan. Alagad ang pigangalas kan mga konsumidor na may itinao ng 61 milyon ang gobyerno probinsyal alay sa royalty tax kan Bacman geothermal para sa single phase to three phase pasiring sa kawayan man ito. Alagad sa ngunyan maluyahon man garay ang sa indang power supply. Al Armario, DCGB. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Thank you so much, kumpadreng Al. Ngunyan sa detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal, sinugo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. si Department of Transportation Secretary Vince Dizon na halion ana binansagan na Mount Kamuning footbridge sa Quezon City. Ini makalis na personal na mahiling kang presidente ang nasabing footbridge asin sinabing dai ini magagamit kan mga may edad na asin may kabyadian. Dapat salidahan ininin mas bago asin matanos na footbridge. Matatandaan na karesibinin pagtuyaw ang nasabing footbridge dahilan sa kadifisilan sa paggamit kaini. Mientras tanto, ang konstitusyonal o pagbalgar sa konstitusyon ang plano kan Senado na i-dismiss ang impeachment case na pinagahampang ni Vice Presidente Sara Duterte. Sigun kay House Prosecutor asin Manila Representative Joel Chua, malinaw sa konstitusyon na mandato kan Senado bilang impeachment court na magibunin dadangog bago magdesisyon kung ibabasura ang impeachment case. Tinawan doon naman ni Gabriela Party List Representative Arlene Brozas masyadong garapal asin bako katanggap-tanggap ang plano kan Senado. Para naman sa Kabataan Party List Representative Raul Manuel makasupog bilang Pilipino ang aksyon kan mga senadores na sana dai na lang nagpromisa sa indang posisyon kung dai man pala ninda kayang panindugan an sa indang responsibilidad. Detalyas kan mga bareta sa lado lokal. Nasa linya si kumpadreng Jomar Bien. Pading Jomar, Diyos marahay na hapon. Please go ahead.
Salamat pa rin Piyo, iguana naman na pigo-preser na trabaho, digli sa syudad kan tabako sa paagi kan peso o Public Employment Service Office. Ini ang kinumpirmar ko niya sa DCGB News ni Sosimo Bueng Consejo, ang pamayo kang naunang bita na opisina. Sa iyang sinabi na sa Lunes, nakatalaan na magpasiring ding opisina ang Honda Philippines Incorporated, tangani na maghanap nin 200 na manufacturing associate o production operator, 15 manufacturing junior engineer, 10 motorcycle sales associate, as in 5 accounting senior associate. Sinabi ni Bueng Consejo na dapat aprobit saran ni taduang aldaw sa ini sa Lunes, June 9 hanggang June 10 na paghahanap nin trabahante na dadarahon duman sa Batangas City, tangani na trabaho sa naunang bita na kumpanya. Magigirong duman na kalis na simana pasana sobra sa sangkatusman ng mga taga-Primer Distrito ang napalargakan Tabaco City Peso Office at pasiring naman duman sa pabrika kan Epson sa Batangas, tangani na magkaigwa nin mga peyan tabi paringpiyo ang mga impormasyon. Jomar Bian, DCGB. Thank you so much, kumpadreng Jomar. Balikan tan detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal, tinauanin doon kan Philippine National Police na bako lang droga kundi gabos na klase ng krimen ang babantayan kan mga ini. Ini ang paglinaw na ginibo ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III kasunod kan direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na padaguson asin pakusugon ang katrangkiluhan kang nasyon. Sigun kay Torre, obligasyon kan kapulisan na magresponde sa maski ano man na reklamo kan mga tao. Kung may magraning biktima o may magreklamo, natural lang na may aksyon, kaiba na ang pag-arestar kung kinakaipuhan. Mientras tanto, na-arestar kan Philippine National Police Anti-Crime Cyber Group o kaya Anti-Cyber Crime Group o PNP-ACG sa magkasiblag na operasyon sa bulan ng Mayo ang sobra sa 30 katawo na wanted sa man iba-ibang kaso ng cybercrime. Sigun kay ACG Director Police Brigada General Bernard Yang, kabilugan na 33 na suspect anadakop basado man sa mga mandamiento de arresto na ipinaluwas kan korte dahil sa mga cybercrime violations. Sa mga arestado, 10 ang kinasuhan ng cyber libel, mantang 23 naman ang estafa, pagbalgar sa Anti-Photo and Video Voyeurism Act, pagpabakal nin mga illegal na paputok, trafficking in persons as in pamemeke nin mga dokumentos. Mientras tanto, nakapreparar na ang plano kan Manila City Jail kung en kaso ibalyo sa indang kustodiya si dating Negros Oriental Representative Arnolfo Teves Jr. basado sa desisyon kan korte. Magigirumduman na enot ng nagpaluwas nin commitment order ang korte sa Manila na nagrusugo na ibalyo na sa Manila City Jail si Teves dahil hali sa pasilidad kang National Bureau of Investigation bilibid sa Muntinlupa. Sigun kay Jail Superintendent Lino Soriano, warden kan Manila City Jail Male Dormitory, ipapasairarong si Teves sa normal na prosedur na pinag-agihan kan mga regular na persons deprived of liberty o PDL kung ibabalyo na inidigdi. Afuera kay ni posible man na hagadon kan korte na ibalyo si Teves sa sarong jail facility kan mga high risk as in high profile na PDL sa Camp Bagong Diwa sa Bikutan, Taguig City. Nagsayuma na magsuunad nin plea si dating Negros Oriental Representative Arnulfo Teves Jr. sa paghampang kaini sa arraignment kan sa iyang mga kaso. Marurumduman na nahampang ang dating kongresistas sa arraignment kaini sa Manila Regional Trial Court Branch 12. Katakod kaini mismong ang korte na ang nagsuunad kang not guilty plea para kay Teves, partikular sa pagbasa kan korte sa kaso kaini. Sa ngunyan, enot na kaso pasana ang nakasalang may kinaaraman sa illegal possession of explosive na ipinagsangat kontra sa iya.
Sa katakod pang bareta, mismong korte na ang naglatag ning not guilty plea para kay dating Negros Oriental Representative Arnulfo Teves Jr. sa mga pinaghampang kaining kaso sa Manila Regional Trial Court. Dahil ini sa padagos na pagiging silensyo ni Teves sa mga kasong illegal possession of firearms as in illegal possession of explosives matapos halughugon ang harong kaini sa Bayawan City, Negros Oriental. Matatandaan na kinapighampang ni Teves ang 10 kaso ning murder, 13 kaso ning frustrated murder as in 4 na kaso ning attempted murder sa Manila Regional Trial Court o RTC Branch 51. Kaibanan man sa mga kasong hahampangon ni Teves ang sarong kaso nin murder sa Manila RTC Branch 12 as in 15 as in RTC Branch 63 sa Bayawan, Negros Oriental. Apuera padigdi hahampangon pa kan nating kongresista an illegal possession of firearms and explosives sa Manila RTC Branch 12 mantang nahampang pa ini sa kasong terrorism sa Quezon City RTC Branch 77. Mientras tanto nangapuda na ang nagkaperang senadores na ipagdeklarar na ang National Public Health Emergency kasunod kan paglangkaw kan kasukan HIV sa Pilipinas. Sigun kay Senador Loren Legarda, suportado niya ang apelasyon kan Departamento de Salud sa gobyerno na ideklarar ang emerhensiya anhelang nangunyan nakakapagrehistro na ning 56 na bagong kaso kada aldaw poon kan Enero. Sigun man sa DOH, mas lalo na naghahararom ang public health as in social crisis sa nasyon dahil kadaklan sa mga may HIV, mga hobenes. Tinawan doon man ni Legarda na kaipuhan na mapahiwas ang access sa libre as in confidential testing pati naman ang pagpapakusog kan awareness ipagkaaram sa HIV. Mabuelta ang detalyas kan mga bareta, pakalis kan nagkaperang pagyurumdom. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Panatag ang loob na bukas nanamnamin ang tagumpay. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Numero 1, tulad mo. Drink responsibly. Uwi na sa liwat ang okasyon kan Pentecostes sa Diocese kan Legazpi. Sa maabot na Hunyo 8, alas 2, iniimbitiran ang gabos na mag-atindir sa pagselebrar kan nagunyan nasa 15 taon na sa satong diocese na kung saan saro ini sa mga makasaysayang pagtiripon kan gabos na mga ecclesial movements and communities. Dakulang biyaya na maabot kan satong simbahan ining 15 taon nin kaugmahan na padagos kitang iniibahan kan banal na espiritu sa satuyang pagbaklay pasiring sa kabanalan. Kaya mare na kamo sa Ligao Gymnasium asin magdangog, makisayaw, asin makiugma sa padagos tang pagresibi kan biyaya kan kagurangnan. Tiripo na kita sa Pentecostes 2025. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan asin dagdag na konbenyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre
tipo ini, DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Buwelta kita sa detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal, posibleng maafektaran kan ipinagbubusol kan dakulang wage increase ang intereses kan mga potensyal na mamumuhunan sa nasyon. Inaan sinabi kan Department of Labor and Employment kasunod kan pagpasar sa ikadua sin ikatulong pagbasa sa Kamara kan 200 pesos na dagdag sweldo sa mga obrero sa minimum earners kada aldaw. Sigun kay Labor Secretary Bienvenido Laguesma, posibleng dai madagos ang mga investor o kaya dai palawigo na ibang namumuhunan na sa Pilipinas ang negosyo dahil mababanga sa Kongreso asin regional wage boards ang desisyon kan ipinagtalaan na sweldo. Sangunyan dai pa nahihiling o kaya dai pa nangyari ang bicameral version kan o kaya nahihiling ang bicameral version kan minimum wage bill kung kaya dai pa masiguro ang magiging trabaho kan DOLE as in Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Siniguro kan Departamento kan Agrikultura na sufisyente ang supply para sa 20 pesos kada kilong program ni Nabagaz. Sigun kay Agriculture Spokesman Asek Arnel de Meza, sa ibong kampadiit-dit na pagdakol kan mga beneficiaryos kan programa, kaya nindang supply ning bagas na 20 pesos kada kilo program. Katakod kay ni nasa 8,000 na sako ning bagas o kaya 8 milyones na sako ning bagas ang naisaray ka National Food Authority sa bilog na nasyon. Paliwanag pa ni De Meza na sa oras na magpuuna sa Hunyo 13 ang programa para sa minimum wage earners maabot sa 1.2 milyones na kilo o 24,000 na sako ning bagas kada bulan ang kakaipuhanan. Mientras tanto, laoman na mababawasan ang deep fake content online as in scam messages dahilan sa ipiglansar o kay ilalansar kan Department of Information and Communications Technology and Monitoring System para digdi. Sa Malacanang press briefing, sinabi ni DICT Secretary Henry Aguda na nakikipag-coordinar na sinda sa technical as in legal team kan mga telcos para sa framework kan sarong unified dashboard kung saan mahihiling ang real-time na paghali kan mga illegal na aktibidades. Sa presente, pigaplansa na kan ahensya ang mga detalyes para digdi as in aktibong babantayan ang pagresponde kan mga telcos as in social media platforms. Mientras tanto, bukas ang Philippine Consulate General sa Milan, Italy sa bagong kampanya kan Departamento kan Turismo gamit ang Milan Tram System. Initangan ni mapakusog ang tourist arrival hali sa Italy pasiring sa Pilipinas bilang parte kan pinakamarabas na pag-recover sa tourism market kan Pilipinas sa Europa. Base sa datos kan konsulado, pon Enero sagkod Abril ngunyan na taon, naghalangkaw ang tourist arrival nin 73% hali sa Italia kumpara kan mga nakaaging taon 2024. Mientras tanto, mahigpit na kinontra ni APEC Party List Representative Sergio Dagook ang pigbubusol na pagsa pribado kan mga electric cooperative lalo na sa mga rural areas asin hararayong lugar sa Pilipinas. Sigun kay Dagook, bako bulong ang privatization sa gabos na problema ng kuryente asin makaadit na pinagtatarget kay ni ang mga pribado asin mayayaman na kumpanya sa mga lugar kung saan sinda sana ang mabenepisya.